by isang tao o who approach us na can give parang may gusto bibigay ng statement regarding the matter. Etong taong to, he is related to one of the 18 Marines. Kasama siya sa bahay, magkasama sila sa bahay. In fact, yung anak nito, kinakasama niya, meron silang anak din. So, there was a confirmation sa kanya. Siya nagkwento mismo na yung kanyang kasama nga sa bahay na yon, one of the 18 Marines, kaya sumama dyan, there is a promise from my defensor that sila mabibigyan ng tag 5 milyon. But the truth of the matter, ang kwento niya, bumalik pa siya. 2 beses siyang pumunta sa opisina. Nandun siya nung April saka nung May 6 para i-confirm kasi May 6 saka April 26. So, pinag-aaralan namin kasi baka mamaya yung impormasyon na hindi totoo or baka mamaya fake news ba yung tinanim lang. Pero nung tinitingnan namin yung circumstances, may mga tumutugma. At meron kaming mga monitoring sa social media. Pag kinumpara mo, may lumabas din doon, may mga nagpo-post na kinakausap yung mga Marines, may mga commitments pa. At meron din mga nagpadala sa amin ng mga video recording na naririnig mo talaga yung boses ng mga personalities na binabanggit niya. Kaya nito ngayon, pinag-issue namin siya ng statement in interview. Permado niya yung statement, sinumpa niya yung statement na yon. So, meron kaming hawak na statement niya na nagsasabi na nag-offer nga ng 5 million itong si Mike Defensor. Hindi naman sinabi na nabigay na. Ang sabi nga, ang una-muna pa nga ako bibigay, 700,000 muna, pero nabibigay pa lang 350,000. Kaya nga, sinapuin na namin si Mike Defensor, tsaka yung taong binabanggit niya para magbigay linaw. Para pabulaanan o kung malaman natin kung totoo hindi ba yung statement itong taong binabanggit ko. Okay, linawin ko lang, no? So, they were offered 5 million pesos each para lumutang at mag-testify. Pero sa impormasyon ninyo, ang naibibigay pa lang 350,000. Yun din yung testimony nitong tao na to. Kasi kaya nga niya nasabi yun, nung kinausap niya nga itong kasama niya sa bahay na miyembro ng 18 Marines, may pangako sa kanyang 500,000 para makapagnegosyo sila. Nandoon naman yun. Okay. Actually, labas kami yung statement niya. Binigay namin yung kopya talaga sa media kasi baka sabihin ang term marites ko lang, gawa-gawa lang. Pero ito, permado itong statement na to. May ebidensya, may resibo. Okay. Bakit ngayon nyo lang po nilabas? Well, pinag-aaralan nga namin kung dapat ba ilabas o hindi. Pero akala namin itong mga Marines ba, nung pinatawag namin, nag-issue sila ng statement, yung 18. 5 lang yung pumirma, yung 13, hindi. So parang medyo natapos na namin yung report. Ngayon lumalabas na naman, lumulutang na naman sila. Siguro kailangan isama na sa buong picture itong mga ganitong usapin. Ang aliniwanagin ko lang dito, hindi naman natin sinasabi na binigay o sigurado talaga. Kaya nga sabi ko, kailangan isapin na natin si Mike Defensor at yung tao sinasabi para ikumpara natin yung statement, malaman natin. Okay, pero ang source ito isa pa lang po o merong validation na kayo from other sources? Meron kasing mga nakarating nga sa amin, kaso ang problema nito, yung admissibility nito, kasi baka sabihin illegal yung recording. Pero sinasabi ko nga, naririnig mo mismo yung boses ng mga personality binabanggit. Tsaka yung mga lugar na pinuntahan, nagtutugma rin sa aming mga investigasyon. At pati na rin sa statements ng 18 Marines, magtutugma itong mga aligasyon na to. What exactly do you mean? Itong magtutugma itong mga statement na May mga sinabi doon yung in-interview nga natin yung 18 Marines ng NBI, may mga sinasabi doon na yung itong statement naman itong nagsasabi na na kinausap ni Mike Defensor para magbigay ng 5 million yung mga Marines. May mga circumstances doon na nagkakabangga, nagkakatugma. Okay, na nag-a-add ng credibility kahit papaano. Yeah, nagkakaroon tuloy ng credibility. Kaya kailangan, tanungin na natin ng diretso si Mike Defensor at yung taong binanggit nitong nagbigay nitong pahayag na ito. Okay, so sa impormasyon na natanggap ninyo, saan daw galing yung, kasi malaking halaga ito, no? Tsaka ano ba ito, 5 million each? 5 million each, yun yung sinabi doon sa statement. Yun sa pagkakaalam niya doon sa kasama niya sa bahay. Okay, so sa pagkakaalam niya, kanina raw galing po ito? I mean, sino naglabas ng pondo na ito? Si Mike Defensor o meron pang iba? Ang pagkakaalam lang niya, binanggit lang si Mike Defensor yung nagbigay ng alok dito sa mga Marines na ito. Okay, doon po sa source ninyo, na konektado rin sa isa sa 18, sinabi na tinanggap. Tinanggap niya yung offer pero ang nabibigay pa lang, ang pangako, base doon sa testimonya nitong tao, 700. Pero sa ngayon, yung pagkakaalam niya at the latest na nakapag-usap sila, 350,000 pa lang. 350? Ibig sabihin, 350 out of 5 million na ipinangako. Yes. Ang isang maganda rito, Sir Christian, tingnan mo ha, may mga detalye siya may mga sinasabi siyang detalye na kailangan talagang alamin mo na parang pag titingnan mo, from the point of view ng investigasyon, pwede mo mabigyan talaga ng kredibilidad doon sa storya dahil pwedeng mag-adapt. Dahil kanina, sinasabi ng mga Marines, wala kaming pera, kung may 5 million kami, okay na kami. Ang pangyayari nga, hindi nila tinignan mo yung buong statement muna na ang kwento, ang aligasyon, nagre-recruit, pinangakuan ng 5 million. Hindi naman sinabing ibinigay na yung 5 million. Okay. So, kailan daw po nagsimula yung offer na ito? Kailan daw sila minobilize? Para nagsimula ng January
January hanggang itong panahon na to. Tapos sinasabi pa nga, pupunta ng Tugigaraw, nandoon sila sa Tugigaraw, nandiyan dyan sa may White Place. May mga detalye na base doon sa investigasyon namin, tumutugma talaga. Okay. So, ito yung inimbestigahan ninyo. Nasabi na po ba si Mike Defensor? Pinirmahan ko po yung sampina nitong Martes, June 2. Siguro po, either yesterday or today, isinerve po ng ating mga ahente po sa NBI. Okay. Itong offer na bribe, paano daw po ibinigay? Paano natanggap nitong isa sa 18 Marines? Yung 350 cash po binigay eh. Yung offer, kinausap talaga sila. Opo. Okay. Sino daw po nag-abot ng 350? Well, yung detalye na yon hindi ko napansin doon sa affidavit. Kanina ko binasa yung, ang nag-imbestiga rito, isa sa ahente namin. So, actually, pwede kitang padala ng kopya nung kanyang testimonya base sa question and answer. Sige po. At saka yung meron po bang text messages or any evidence that could point to any conversation? Yun po yung Regarding hinihingi this. namin sa kanya na mga ipakita. Kasi maganda malatag na talaga, no? Kasi lalabas na rin naman eventually. At baka by this time, alam na rin ng 18 Maris kung sino yung tinutukoy rito na lumabas. Ang relasyon talaga nila rito, yung anak nitong 18 Maris na babae ay kinakasama nitong witness natin na to. At may anak sila. So ngayon, parang nagkaroon na sila ng falling out nung kinakasama niya, yung anak nila nandun dito sa lalaki, yung nagbigay ng testimony. Okay. Nasaan na po yung lalaki? Is he secured? Well, the last time nakausap namin kagabi, kasi nga pinatawag na namin dahil ito na nga, lumulutang na naman. So sabi niya, 9 o'clock, pupunta siya sa opisina, pero ang ginawa na nga natin, pinamonitor na natin siya. So 12:20 something ng gabi, based doon sa conversation, nagpatay na ng telepono. So ngayon, hanggang sa ngayon, pinapalocate namin siya. Ang last na conversation kagabi, at sinasabi, pupunta kami ng Senate, magtitistigo kami. That was few days ago, na yun yung parang sinabi na tinawagan siya. Na nangyari nga ngayon, tinawagan sila sa Senado. Okay, kasama itong yung lalaki na kinakasama? Hindi siya kasama. Hindi siya kasama ngayon. We're trying to locate the person na. Okay. Kasi hinahamon din kayo ni Alan Peter Cayetano na humarap dyan sa kanyang version ng Blue Ribbon Committee. Ano po ang plano ninyo to talk about this? Well, kung legitimate po na Blue Ribbon at mayroong malinaw na imbitasyon sa atin, pupunta po tayo sa Senado. Sino po yung kinikilala ninyo na legitimate Blue Ribbon Committee? Well, lumalabas po rito, yung nangyari nung June 3, is a legal process, legitimate. As a lawyer, I will speak, meron na po mga decided cases dyan at meron na po mga precedent. Lumalabas na ang kinikilalang acting Senate President ngayon, si Senator Wing Gatchalian, at nakapagtatag na ng bagong Blue Ribbon Committee sa pamumuno po ni Senator Erwin Tulfo. So lumalabas po, sila yung kinikilala rito na Blue Ribbon. Anyway, meron na pong imbitasyon sa akin sa Lunes, hindi ako naman po mag-iimbita kay Senator Alan. Mas madali po para sa kanya eh. Kasi whatever it is, yung Blue Ribbon ba niya o Blue Ribbon ba na tinatag ng ating sa pamumuno ni Senator Wing Gatchalian, may personality siyang pumunta either way. So ando doon po ako, pwede niya po akong tanungin. Under oath po ako niyan. Okay. Okay. So you're willing to be quizzed, to be interrogated, Opo. so to speak, by Alan Peter Cayetano on Monday po? Opo, may resibo tayo, may ebidensya. Tsaka hindi ko po kailangan siguro na may abogado nagsasalita para sa akin. Ba't ko po sinabi yan, Sir Christian? Ngayon lang po ako nakakita ng inquiry na pinayagan ng mga senador na yung abogado ang nagkikwento at nagsasalita. Kung maalala niyo po, lahat ng proceedings, yung mga lawyer, hindi pinapayagan, mga lawyers, hindi pinapayagan magsalita. Kung maalala niyo po yan. Opo. Kanina nga kakaiba, si Alan Peter Cayetano yung nag-administer ng oath eh. Opo. Ganun na nga po yung nangyari. Ano po? Okay. Ito po, kasi gusto ko rin makuha yung impression niyo po doon sa ginawang hearing kanina ng Blue Ribbon Committee. Kasi basically, ang tenor, at least yung simula ng hearing, binabanatan yung ginawa niyong investigasyon o pagsilip doon sa testimonya ng 18 so-called ex-Marines. Kayo po ba, bakit kayo atubili na lunukin o tanggapin basta-basta yung mga sinasabi ng 18 Marines na ito, quote-unquote, na hindi naman talaga sila lahat 18 Marines? Hindi po pwede, kailangan po imbestiga. Unang-una, kung maalala niyo po, we were deputized by Ombudsman to investigate. Investigan po na. Actually, kahit po walang deputization, primary function po ng NBI is mag-imbestiga. So, kailangan po namin mag-imbestiga sa isang aligasyon. At ngayon po, naglalabasan nga po yung iba't ibang ebidensya. Kailangan po namin imbestigahan para magkaroon po ng tamang rekomendasyon at tamang action po na naaayon po sa batas. Okay. So ito po, pero ano ba nababasa yung parang may nakikita ba kayong bigger objective behind this? The fact na binigyan ng plataforma sa Senado ng Cayetano Group itong 18 quote-unquote ex-Marines. Sir Christian, lahat naman po tayo, wala naman tayong nakitang bagong sinabi. Napakarami na pong beses na sinabi nila yan. Sa Club Pilipino, sinabi na po nila yan. Mayroon pa pong live interview ng mga, yung mga vlogger, sinabi na po nila yan. Ang pinag-iba lang po, binigyan lang po ng pagkakataon na doon mismo sa plenaryo, sa session ng
ng Senado magsalita itong mga to at ang nagtatanong ngayon hindi po mga vloggers kundi mga senador. Wala pong bagong sinabi. Pag tinignan po natin. Tinatanong niyo ako kung ano pong anggulo nung inimbestigahan po namin itong mga 18 Marines. Ang tinitingnan po namin dito parang destabilization eh. Creating a tipping point para magalit yung tao. Bago po pinatawag itong 18 Marines, nanawagan ng mga tao na pumunta sa Senado. So kakaiba po ito. Kaya naman po kami ngayon sa NBI din, gusto naming malaman at titingnan namin po yung buong legal talaga na proseso dahil kung yung kaninang proceedings ay kikilalanin na hindi po angkop, ibig sabihin wala silang personality dahil hindi sila totoong Blue Ribbon Committee dahil nagkaroon na ng bagong committee na naaayon po doon sa nangyari sa June 3, eh lahat po ng sinabi at ginawa nila na yan nalabag sa batas. Kung meron silang mga libelous or slanderous na sinabi, meron po hindi makatotohanan sinabi, pwede perjury yan, eh pwede po silang manugot sa batas at hindi po mag-a-apply yung legislative immunity dyan dahil illegal po yung nangyari. So, willing kayo magsampa ng kaso laban sa kanila? Well, pag makita po namin yun at mabuild up namin yung kaso, dapat po siguro papanagutin na kailangan po magkaroon siguro ng kaso po. Dito po sa binabanggit niya na destabilization, nagkikreate sila ng tipping point, no? Sino ba sa tingin niya nagpapagalaw nito? Kung totoo man yung anggulo na yan? Nakita naman na po natin yung mga personality eh. Paulit-ulit, yun naman yung nandiyan dyan. Ano po? Ang istorya lang naman po, 18 Marines, maleta, ganun po, paulit-ulit na ganun na kwento. Hindi naman po natin inaalis na papanagutin kung sino may mga kagagawan sa flood control. Yung mga nakinabang, kailangan pong managot. Pero hindi naman din po kailangan gawan ng istorya to o kwento para makapag-create ng senaryo na hangarin nilang personal at political nilang interest ay maitulak. Ano po? Okay. So, inga, mukhang sino nagpapagalaw nito kung meron man? Yun naman po yung mga personality na nandiyan dyan. Nakita naman natin. Sino yung mga nananawagan. Mula pa po nung May 11 na arestuhin natin dapat si Senator Bato. Tapos yung nagkaroon ng barilan dyan pag pinagdugsong-dugsong mo. Mula pa po nun, puro gulo na ang nangyari. Okay. Dito po, no, balikan ko lang po yung testimonya ng 18 Marines kasi nga basically that was rehash of their previous press conferences eh. Pero kayo, on the part of the NBI, pwede po ba kayo magbigay ng ilang examples which you thought was so too good to be true, perhaps bordering on the outrageous sa kanilang mga accounts? That's why hindi nyo basta-basta pinapatulan. Well, ang unang-una po dyan, pag ebidensya po tinignan natin na Sir Christian, nag-attach sila ng mga litrato. Hindi naman tinanong, hindi naman masabi kung sino kumuha ng litrato at nasaan yung original na litrato. Hindi po tatayo sa korte eh. Kahit gusto natin kasuhan yung mga binabanggit na personality, hindi po natin sinasabing siguradong walang kasalanan yung mga binabanggit. Pero pag tayo po pumunta sa korte at ganyan ang dala nating ebidensya, wala pong pupuntahan yung kaso natin. Baka po pagsampa pa lang po sa prosecution, eh ma-dismiss na po yung kaso. So, una-una, yung sinasabi po na yung mga sinasabi na mga personalidad na tumanggap ng maleta, yung pala wala naman sa pwesto nung panahon na sinasabi ng deliver sila. Meron din yung pagbilang, yung bilang pala ng maleta na ganito karami, parang pag kinumpute mo, parang statistically improbable na mangyari po yun. So a certain period of time po na ganun. Meron na po kaming chinek, yung sinasabi flight lang, nang sinabi yung sinakyan na aeroplano. Nung chinek po namin, nag-issue po yung company na wala pong nangyari ganito paglipad sa mga panahon na yun. So yun po yung isang kaduda-duda. Dahil tandaan po natin, although ang pamantayan sa prosecution is yung reasonable certainty of conviction, pagdating naman po sa korte na, is proof beyond reasonable doubt. Eh magkakaproblema po tayo. Pagka ganyan po yung daladala nating ebidensya. So ano pong status ng investigasyon ng NBI dito sa allegations itong so-called 18 Marines? Well, meron na po kaming na-report dyan, pero dahil may mga pumasok nga pong bagong ebidensya, eh kailangan namin po ipulso ito. Dahil mukhang nangyayari po ngayon, yung aming initial na theory na paniniwala na maaaring meron destabilisasyon na ginagawa, eh lalo po yatang nagkakaroon ng kredibilidad, lalo tumitibay. Okay, so mas pinupurso nyo yung destabilization angle ngayon kaysa dun sa ibang pinapalutang ng 18 Marines? Well, yun po yung mahirap po. Pag ganun po mapunta kayo dahil alam niyo, pinaghiwa-hiwalay po namin in interview yan eh. Lagpas po sa kalahati niyan, hindi naman nila masabi yung personal circumstance nilang participation din sa joint affidavit po. And what does that tell you po? Well, ang gumawa po ng kwento at nagsasalita palagi yung abogado po nila eh. Kahit kanina, kung nakita niyo po, sino po pinakamahaba ang airtime doon sa mga nagsasalitang witness laws? Yung abogado. Opo. At yun nga, very unusual na ngayon, ang mga senador, pinayagan yung abogado ang tumistigo, hindi yung mga taong mismong testigo.